A day in my life. Hi, I'm Miss Grace. Samahan niyo ako ngayong araw. So, ayan, pagkagising ko nga ay nag-devotion na muna ako. And then, pumasok muna ako sa office ngayong umaga. Suot ko nga pala ang favorite t-shirt natin from Rhythms of Grace. Mag-half day nga lang ako ngayon kasi pupunta tayo sa San Pedro at maghahatid tayo mamaya sa airport. Dahil alas 12 na nga ito at gutom na ako, kaya kumain muna ako dito sa McDo bago ako umalis. Pagkatapos ko kumain, ay nag-MRT na agad ako at pagkadating ko nga dito sa may One Ayala, ay dumiretso na ako dito sa may sakayan ng bus papunta ng Pasita. Pagkababa ko ng bus ay sumakay naman ako sa jeep na 9-seater daw, pero ako yung pang 9 at kabiyak na lang ng puwet yung kasya sa akin. At hirap na hirap ako dito kasi nahuhulog yung puwet ko dito. At nandito lang ako sa San Pedro at may nakikita akong umiiyak. Naiyak ka! Kanina pa nga yan at yung ate ko naman dito ay busy sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Dahil kanina pa yan pabukas-bukas yung kanyang maleta kasi hindi magkaigi sa kilo. Dahil kailangan 23 kilos lang yung dalhin niya. At mga 7 PM nga ay umattend muna ako sa online cell group namin dito ng mga young adults. At pagkatapos ko ay ayan, nag-aayos pa rin talaga sila dito. Yung sobrang daming pinamili ng ate ko pero yung iba na iwan lang talaga niya. So ayan, mga 11 PM na nga ay umalis na kami dito sa San Pedro, Laguna at papunta na kami ngayon sa airport. Buti na nga lang inihatid kami ng tito namin dito. At ayan, mga nakasakay na nga kami dito sa van at nagpatugtog pa dito at nagkakaiyakan na nga po. Ikaw ay lalayo. Iiyak na yan sila. At ayan na nga, nandito na kami sa Naiya. 6 AM pa nga yung flight ng ate ko pero sabi 2 AM daw ay kailangan nandito na sila. Kaya ayan, mga alas 12 nandito na agad kami. Dito nga pala kami sa may Terminal 3 at buti na lang pwedeng pumasok dito kahit hindi passenger. Kaya lang hindi rin agad makakapagtagal kasi gawa nung van, kailangan nang umalis agad. Pero pinagbigyan pa naman ng mga ilang minuto kaya ayan, nagpicture-picturean muna kami dito. Pumasok nga muna kami sa loob para bumili ng pagkain para bago sila magsialisan. At maya-maya ay tinawagan na nga kami dahil pinapaalis na yung van. So, kailangan na namin magmadali. Pero yung ino-order namin sobrang tagal. So, ayan na nga. This is it. Magpapaalam na tayo sa ating pamilya. Alis na tayo. Chores. Ako ba? Ako kasi may iwan pa dito at si Kuya Sherwin kasi dito na ako dediretso papunta ng Sanlo. Kaya ayan guys, nagpaalaman na ang lahat. Pero thank you so much Ate Joy sa sakripisyo na gagawin mo para sa pamilya. Pero syempre, kahit masakit, kailangan to para sa future. At ikaw Ate Joy, patuloy na mag-ingat ka at gabayan ka nawa ng Panginoon sa journey mo sa Japan. Patuloy na i-enjoy mo lang yan. At nagpaalam na nga rin ako sa kanila. Bye! Wala mo aalis din. Masali ka? Bye! 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 Nagpa-practice lang naman ako. Baka malay nyo bukas nandyan na rin ako. Cheers! Char lang kasi may mga bagay talaga na hindi para sa atin. Kahit plinano natin to ng matagal at pinangarap natin to. Pero pag hindi para sa atin, hindi para sa atin. Pero pag para sa'yo talaga. Katulad ni Ate Joy, ayan, hindi niya talaga pinangarap dati ang mag-abroad. Pero tingnan nyo naman, siya yun nandyan ngayon. O diba, iba talaga gumawa ng plot twist ang Lord sa buhay natin. Minsan, kapag pangarap natin, kahit plinano natin, kung hindi para sa atin at hindi will ng Lord, hindi yan mangyayari. Pero kahit hindi mo planuhin, kahit hindi mo pinangarap, pag yan yung will ng Lord, ibibigay niya. At tandaan natin, may kanya-kanya tayong season at wag natin i-compare yung sarili natin sa ibang tao. Dahil sa bawat isa, may kanya-kanyang plano ang Lord at lahat yan the best. Kaya ayan, naging third wheel muna ako dito. At ayan, nakita na nga namin yung ibang mga kasama ng ate ko at nagpicturean muna sila dito at nagayos na rin ng mga gamit. And syempre, pinag-pray na rin muna natin sila. Nagabayan at ingatan sila ng Panginoon sa paglipad nila at sa journey nila sa Japan. Dito tayo nakaupo muna dito habang iniintay sila na makapasok. Pero ayun, dahil sobrang antok ko na at hindi ko na kaya, ay umuna na nga ako sa kanila at nagpaalam na ako. Malapit lang naman yung condo dito, kaya ayan, paalis na tayo. Bye po. Inihatid na nga ako ni Kuya Sherwin dito sa may labasan dahil dito ako nag-book ng motor taxi. And that's it for today guys. Soon tayo naman nandun. Char, kung ano yung will ng Lord. Bye!